hahawak ako sa iyong pangako. Amen. Dahil pag pinangako mo, totoo. Hindi ako titigil manalangin dito hanggang hindi mo siya pinapagaling. Hindi mo siya itatakbo sa doktor dahil wala siya magagawa. Ikaw meron! Sabi ko sa message ko, habang wala nang magawa this time. Punta muna ako sa iba. At kasi yung bahay namin na nasa ilalim ako, nag-pray ako doon, huwag kang mag-alala, merong gagawin ng Lord. Ganun ko ka-confident na yung puso ko. Bakit? Nangyari kay Ferdinand. Nangyari sa mga iba't ibang klaseng lingkod ng Panginoon. Mangyayari din sa akin. Hindi unfair ka. You are not unfair God. You are fair God. Kaya kung ano nangyari sa iba, gagawin ko sa akin. Kaya this evening, Hallelujah. hindi ko siya dadalhin sa hospital ko. No. Kung kunin mo siya, I will praise you. Kagaya ng si Glenda. I will worship you still kung kukunin mo siya. Pero Lord, hindi ko siya dadalhin sa hospital. Luluhod ako dito. Hanggang hindi siya kumakalma, hindi ako dito. I prayed not 15 minutes. I prayed not 1 hour. I prayed not 2 hours. I prayed not 3 hours. 4 hours more than. After 4 hours ng pananalangin ko, pumunta ako sa taas ng atin at makita ko siya doon natutulog. Sabi niyo, nakangiti pa. Kaya sabi ko, sana all. Totoo yung pangako ng Panginoon. Hindi panindigan po natin yun. Hindi ka naman iiwan na pababayaan ng Panginoon. Kaya nakita ko, hindi naman ako pasaway sa iyo, Lord. So I have the rights para mag-claim. Ang Lord na, dadalhin ka niya sa isang sitwasyon wala kang magagawa. Hindi ko corner ka niya. Para mapatunayan mong totoo siya. This is the adventure of faith. Naniniwala po kayo na papagaling ng Panginoon? Kaya lang, hindi mo dapat tigilan ng Panginoon sa pananalangin. Kaya ni Jacob, I will not let you go hanggang hindi mo ako binbless. At hanggang ngayon, ganyan pong ginagawa ko sa adventure of faith. Lord, hindi ako titigil hanggang hindi ko nakukuha yung gusto ko. Gusto kong magka-revival sa church. Gusto kong may mangyari. Lord, hindi ako titigil manalangin araw-araw dito. Day and night. Lord, I will not cease. You know in my heart, hindi ako titigil. At siguradong may mangyayari. Sure ako doon, I will die for this. Nakita ko na yung totoo, nakita ko yung pagkilos mo sa tagal ng panahon, nakita ko yung mga milagro mo, nakita ko yung lumayas na demonyo, nakita ko yung gumaling, nakita ko yung pagkilos mo, at mas higit pa doon ng mangyayari because of this faith. Lord, you are true. Nakita ko yung pagkilos mo at meron pang mas matinding mangyayari. Hallelujah. Alam niyo kung sigurado ko sa mangyayari, siguradong mangyayari. Alam mo, Lord, yung mayroong adventure of faith na kailangan yun. Laging failure ang nakikita natin kay Pedro na tinakwil niya ang Panginoon. Nakikita natin na nag-doubt si Pedro nung lumakad siya sa tubig. Pero hindi natin nakita na nag-dare si Pedro na sabi niya, Lord, kung ikaw yan, pwede pang lumakad ako papunta na lumakad sa tubig. Nakita niyo yun? Ito yung uri ng tao na nakikita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Nung wala na ang Panginoong Yesus, napaka-certain niya, napaka-sigurado niya, wala akong pera, wala akong pilak dito, pero meron ako. Tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. Lumundag yung lumpo. Nagkaroon ng miracle dahil si Pedro
Wala nang doubt. Bakit? Kapag sinabi ng Diyos, siguradong mangyayari. We have the power. We have the capacity para magpalayas ng demonyo. We have the capacity to heal others. Sinabi ng Panginoong Yesus yun, the greater, what I do is greater than this thing. Totoo yun. Kaya lang, aakto ka. Aakto ka, hindi pwedeng hindi. This evening, hindi lang tungkol sa series ng faith ang gusto ng Lord na iparanas siya sa atin. Gusto niyang maramdaman mo at maranasan kung gaano makapangyarihan ng Panginoon. Merong nandoon, serious of that. God wants to be almighty in you. Ang Diyos nasa sa iyo. Kaya lang, bago mo maranasan that God is almighty in you, dapat umakto ka sa faith niya. Nakita ko po yung kapangyarihan ng Panginoon. At meron pa pong mas magandang pangyayari. Sigurado ako na more than po yun. Bata pa naman ako para sa 60. Ilan taon ko na, Pastor? Ako, 44 pa lang. Marami pang gagawin ng Panginoon. Magdalaginan po tayo. Amen po. At ibabalita ko sa inyo kung ano yung sobrang mangyayari na gagawin ng Panginoon. Ang ganda po ng lumalakad sa pananampalataya. Ang ganda po. Sabi ng doktor sa isang inaanilahan ng demonyo, bubutasan daw sa likod. Alam niyo po yung sa TLDH? Sabi ko, ba't bubutasan? Samantalang demon possessed po yan. Yung mga doktor, hindi na taga-tarlak kayo. Magagaling ng mga doktor, demon possessed, tinali doon, tinutulak yung tatay niyang matangkad na electrician. Kaya siya, pero bakit ang tindi niya, ang lakas niya? Demon possessed na naman po ito. Sabi ko sa inyo, marami tayong karanasan eh. Kaya lang, laging mga demonyo ata. Nung pumasok ako sa room, tinigil niya ako gano'n. Lalangin pa kayo? Kulang nga yung facial expression ko, talagang the devil will intimidate you para tumigil ka. Pero nung nakaupo na po ako, umupo ako eh, bakit ayoko tignan? Kasi tinitignan niya ako. Tapos nung nakausap ko yung mga magulang, wala, hopeless! Pastor, ano gagawin po natin? Ano po? Pwede po ba tayong magpatawag ng albularyo? Natigat mo na rin ka, albularyo daw. Eh, sabi ko sa kanya, alam niyo po, lingkod na ng Panginoon ang kaharap mo. Maghahanap ka ba ng albularyo? O dapat mong panubigan ngayon, di ba? So, nung mapita ko, sabi ko, Brother JP, halika, patunayan natin yung sinabi ng Panginoon na merong kapangyarihan. Itong batang ito, 3 araw nang hindi natutulog. Lagi lang nakagulong. Pinapahirapan ng job. Nagulong. Pero nung lumapit po ako